Good morning po muli sa inyong lahat at welcome po sa vlog po natin. So patuloy po tayong pag-aaral po ng salita ng Diyos regarding po sa be positive. So meron ba kayong nai-apply na sa pagiging positive po ninyo sa mind, sa ating pong nakikita o sa ating mga naririnig? For today po, ang patuloy ng pag-aaral po natin ng salita ng Diyos, hindi lamang po mind, seeing at yung hearing, kailangan din meron speaking. Yan po yung sa ulo, sinasabi ko po kahapon, na kung saan kailangan din po natin magsalita ng magagandang bagay. Kasi a lot of Christians po, maraming mga tao ngayon, puro negative na sinasabi nila. Paninira ng kapwa, problema sa gobyerno, di ba, kawalan ng kabuhayan, kulang ang mga kinikita, ang daming mga negative na iniisip. At dinideclare ang mga tao ngayon, doon tayo nabubuhay. Kaya nga minsan, pati mga Kristiyano din, ganun na rin ang mga sinasabi kasi nga nagiging culture na natin, nagiging environment na yan. Pero alam niyo po ba ang sabi ng Psalms 105 verse 2? Sing to Him, sing psalms to Him, talk of all His wondrous work. Yan. So, in-encourage tayo ng Psalms na to. Si King David po mismo nagsabi yan. Ang sabi niya, umawit ka sa Panginoon. Kumanta ka sa Lord. Diba? Tignan mo yung lahat. Pag-usapan niyo yung mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos. Madalas po minsan ang hindi natin pag nagmi-meeting-meeting tayo, hindi natin pinag-uusapan yung ang pinag-uusapan natin yung mga negatibong bagay na ginawa ng kapwa natin, yung mga negatibong bagay na nangyayari sa paligid natin, yung mga negatibong bagay na nangyayari po sa mga hanap buhay natin o sa sitwasyon natin. Pero alam niyo po ba, nandiyan na yan, may magbabago pa ba diyan, 'di ba? So kailangan magkaroon tayo ng tulungan natin sarili natin. So pag-usapan natin yung mga magagandang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay ng ibang tao, yung ginagawa ng Panginoon doon sa trabaho mo, sa eskuwelahan mo, 'di ba? Doon sa pamilya mo. May mga gandang bagay ang mina-magnify natin, hindi yung mga pangit na bagay o negatibong bagay. So ulitin ko po, tayo po ay punong-puno na ng negatibong bagay dito sa mundong 'to. Nakikisabay pa ba tayo bilang mananampalataya? So, wag na po, i-magnify natin si Lord. I-magnify natin yung mga good things na ginagawa ng Lord. Kaya nga po, wag na tayong sumabay do'n. Our tongue, alam niyo po ba, itong bibig na 'to, itong dila na 'to, itong may power po 'yan. Kaya nga 'pag nagsalita ka ng maganda diyan, maganda ang magiging outcome ng emotions mo, 'di ba, ng heart mo. Pero 'pag pangit ang lumalabas sa bibig mo, sabi nga ng Bible, "The abundance of the heart, the mouth will speak." And Proverbs 18:21 po ang sabi dito, "The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences." So kung kagaya ko, ang dami ko ng sinasabi, ano po ba ang lumalabas sa aking bibig? Ito po ba ay nakakabigay ng encouragement sa tao? Hindi. Sapagkat ang ating pong dila ay puwedeng magbigay ito ng buhay at kamatayan. It can encourage or discourage, 'di ba? It can build life or it can destroy life. So, kailangan we have to choose because our tongue is under the control of our mind, under control of our heart. So the more na negatibo ang puso mo dahil pinid dito ng mind mo, the more na lalabas ang negative sa bibig mo. So ang nangyayari niyan, negative na lahat ng buong sitwasyon ng buhay mo. Kaya hindi makakilos ang Diyos sa atin sapagkat puro tayo negatibo. 'Di ba? Panay ang reklamo natin sa gobyerno, panay ang reklamo natin sa taas ng bilihin, panay ang reklamo natin sa lahat ng bagay-bagay dito sa mundong 'to. Kaya ngayon para tayong laging mahirap. Amen? Pero 'pag pinag-usapan natin ang kabutihan ng Diyos, ang kanyang probisyon, ang kanyang kabutihan, ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin, kapatid, may ginagawa na si Lord sa buhay mo. Ang sabi niya, hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pagkukulangin, hindi ka niya bibigyan ng kahirapan, hindi ka niya siya ang lahat ng kailangan natin. Amen? So, ulitin ko, mind, seeing, hearing, and speaking. Speak what is good. Speak what is positive. Speak about life. Hindi i-magnify ang problema. Amen? At ang panglima po, okay, labas na tayo sa ulo. Ang panglima, action. Do a positive deed. Sabi ng Colossians 3:23, "And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men." Because most of us, many people, ginagawa natin 'to na parang pipilitan tayo. Pero if we have the mindset, the right mindset, gawin natin na lahat ng ginagawa natin, pag-aaral, paglalaba, pagluluto, pamamalansya, et cetera, kapatid, matutuwa ang Lord sa'yo. Because our heart, 'di ba, 'pag kung ano yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo dahil si Lord yung pinaglilingkuran mo, magkakaroon ka ng
masaya at magaang buhay. Amen. Hallelujah. Kaya nga po pag tayo ay punong-puno ng kagalakan sa ating pong puso, mapapansin niyo sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 20:39, "You shall love your neighbor as yourselves." Hindi po magkakaroon tayo ng selfishness kasi nga po pag laging negative tayo, okay, ang mangyayari sa buhay po natin, "Ay, kawawa naman ako, kailangan ko 'to, kailangan ko 'yan." Para sa pamilya ko, I me, myself. Pero pag nakita mo, ang Lord ang lahat ng kumikilos sa lahat ng ito, ang Diyos ang lahat ng in control sa lahat ng ito, kapatid, magkakaroon ka ng joy at yung joy mo, you can share whatever you have. Maliit man yan o malaki man yan, makakapag-share ka kasi ang ganda-ganda ng puso mo. Hindi ka napipilitan, hindi ka nahihirapan. Kaya po madali lang sa isang tao ang magbigay sa kapwa niya o tumulong sa kapwa niya kasi masaya po siya. Hindi po siya napipilitan, di ba? Eh, yung kung lagi na lang isip niya kulang siya, eh, siguradong hindi siya makaka-help sa iba. Kasi thinking niya kulang siya. In Hebrews 13:16 sabi niya, "Do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifice God is pleased." Pansinin niyo, doing good and sharing to others whatever things that you have, 'di ba napi-please ang Lord. So, kapatid, hindi mahirap talagang gawin 'to kung hindi mo 'to susubukan muna sa sarili mo. Kasi madalas ang sinasabi nga, 'di ba, love others, love God. Eh, hindi mo pa nga siya nararanasan, eh, kaya hindi mo siya maibibigay. Kasi kung ano yung natanggap mo, yun din ang maibibigay mo. If you receive freely the love of God, the grace of God, the abundance of God, ay maibibigay mo po yan sa kapwa mo. Amen? Amen. So you can do positive things if you are transformed. So mawawala yung self-motives natin, mawawala yung dishonesty natin, mawawala yung displeasing natin kay Lord because we are in God's presence. Nandun yung positibo na ang salita niya ay buhay sa atin. That is the fruit of the Spirit. And lastly, hindi lang mo yung gagawin ng action natin, kailangan din pumunta tayo sa mga lugar na kung saan iisa ang ambience natin, iisa yung lugar. Pag pumunta ka sa lugar ng puro mga talkative, ay magiging talkative ka rin. Pag pumunta ka sa isang grupo na puro mga, alam mo yun, mahilig makinig, mag-tsismis-tsismis, ay magiging tsismosa ka din, 'di ba? Pero pumunta ka dun sa lugar na kung saan nandun yung presensya ng Diyos, 'di ba? Nandoon yung mga magaganda lamang ang pinag-uusapan. Ano mangyayari sa'yo? Ma-encourage ka, 'di ba? Kaya nga sabi sa Psalms 122 verse 1, "Let us go into the house of the Lord." Pansinin niyo maraming mga Kristiyano 'pag may problema hindi magsisimba. Aayusin daw muna nila sarili nila, hahanapin muna nila sarili nila. Pero sabi ng Panginoon dito sa Psalms 122, sabi ni King David dito, let's go to the house of the Lord." Kasi dun sa house ng Lord, mare-refresh ka, 'di ba? Sa house ni Lord, ma-encourage ka. Sa house ni Lord, lalakas ka. Amen? Yun ang kailangan natin. Eh, ba't ka nga pumupunta dun sa mga lugar o sa mga grupo ng mga tao o sa lugar ng mga ganyan na kung saan parang feeling mo makakaroon ka ng kapayapaan, magkakaroon ka ng enjoyment, 'di ba? Kaya ka nga pumupunta ro'n because you're trying to find out na baka naman makuha ko yung hinahanap ko dito. No, hindi mo makikita yan, temporary lang siguro. Pero if you really want to be released on that situations na pinagdadaanan mo, go to the house of the Lord. Because most people there, talagang i-encourage ka. Unless otherwise, talagang ang pinipili mo pa ring lugar dun sa lugar ng Panginoon, eh, talagang mga gano'n din, yung kaliwa't kanan nilang kuwentuhan ng mga negatibo. So, pumunta ka sa lugar, sa mga tao, na pinag-uusapan nila yung greatness ni Lord, yung pag-ibig ni Lord, yung mga success story nila, 'di ba, sa paglilingkod sa Panginoon. You can never find, yung peace and joy sa iba, kay Lord lang din. Amen? We must be faithful attending our local church. We must be faithful attending our small groups na kung saan tayo ay, sabi nga, ini-equip, sabi ng Bible do'n. Tayo ay nili-lift up, 'di ba? Inihahanda niya tayo. Kaya nga sabi ng James 4:8 po, "Draw near to God and He will draw near to you." Kaya nga po hindi po minsan binabaliktad ng tao, hindi po. Kailangan tayo ang lumapit sa Diyos para siya ay lumapit din sa atin. Mas madali kasing lumapit, alam niyo po madalas ang tao 'pag lumalapit lang sa Diyos 'pag sila'y durog na, walang-wala na, pagod na pagod na. No, kailangan 'pag alam niyo po ba, pangit sa isang sasakyan ang pumunta sa gas station na empting-empty, yung tinutulak na lang, mahirap po yun.
dapat 'pag nakita niyo na nagle-level down na yung inyong spirit, nagle-level down na yung emotions niyo, ang inyong mind napupuno na ng mga nako-corrupt na yung mind ninyo, heart ninyo, eh, ba yun yung right time talaga na magpa-refill ka. Yun yung right time na mas magsiksik ka dun sa gas station mo. Ano ba yung gas station mo? Yung simbahan, yung small group mo. Yan yung gas station mo. Huwag ka magpaubos. Kasi mahirap itulak ka, eh. Maraming mga mananampalataya po 'di tulak. Tinutulak na kasi nga, "Oh, ba't 'di ka na nakaka-attend o bakit wala ka na diyan?" Kasi nga po nagpa-empty sila ng sobra-sobra. Kaya kapatid, ine-encourage ko kayo, huwag kang magpa-empty ng sobra. Hangga't nakaka-move on ka pa, magpa-refill ka kay Lord, mag-refresh ka kay Lord, magpalakas ka kay Lord, amen? At ang sabi ng pangako ng Panginoon dito, 'pag lumapit ka kay Lord, hindi ka niya ipapahiya, He will draw near to you. Amen? So I encourage you sa mga salita ng Panginoon ngayong umagang ito at, ito po yung last part ng ating pong Think Positive. So tomorrow meron po tayong bagong lesson and I believe that you will continue to follow and share this pong vlog po natin. So, I just pray, hallelujah, salamat po o Diyos sa umagang ito. Salamat po sa inyong mga tinuturo sa amin na Lord God, na tunay nga Lord God, you want us to be transformed, magkaroon kami ng magandang buhay, Panginoon, dito sa lupa. Hindi lamang po mga material na bagay, kung hindi yung buhay namin personal, Panginoon, maayos ang pag-iisip, na magaganda ang nakikita, magaganda ang naririnig, Lord God, positibo. Ang aming pong mga ginagawa ay mga positibo rin. Even yung mga lugar na amin pong pinupuntahan, mga tao na amin pong gustong samahan, Lord God, yung mga positibo din. Lord, we pray na guide niyo po ang bawat isa na tunay nga, Lord God, na lumago ang pananampalataya, tumibay ang pananampalataya, at tunay nga maging malakas kami, Lord God, bilang mga anak mo at mga Kristiyano, o Diyos. Salamat po sa lahat ng ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So God bless you. Kita-kita po tayo tomorrow.